pinuno namin ng kaligayahan ang aming 4 na araw na magkasama sa Maldives. Talagang bumawi sa akin si Hugo. He even surprises me on our first day and night. Sobrang nagagalak ako sa romantic dinner na date na inihanda nito sa akin. He really makes me the happiest woman. Yung inasam ko na sana batiin niya ako sa kaarawan ko ay ginawa niya sa lugar na yon. I am overwhelmed. Walang segundo, minuto, oras, araw at sandaling hindi niya pinalalasap sa akin ang kanyang buong atensyon. Mas tumatagal, mas lalo naman siyang nagiging malambing sa akin. Nakakaumay man, ngunit masarap naman sa pakiramdam. We chat, we chuckle, we cook, we eat, we swim together pagkatapos ay nag-make love kami sa bawat oras at saan man namin gusto sa paligid ng buong lugar. We also go anywhere. Nilibot namin ang buong establishmento ng negosyo nito at ang 2 pinsan na kasosyo nito sa beach and private resort na yon. Naglayag din kami gamit ang iba't ibang mga yate na pag-aari nito. We also tried the sea rides. Tama nga yung sinabi niya na pupunta kami sa lugar na tanging kaming 2 lang ang magkasama. Pinasaya talaga ako ni Hugo sa buong stay namin. Nagulat ako kung gaano kayaman ng taong ito. Hindi ko talaga alam simula nung nakilala ko siya. Ang buong akala ko mayaman siya at may kumpanya sila ng pamilya niya. But the reality is showing now. Ngunit kahit nalaman ko man na napakayaman pala niyang nilalang ay hindi pa rin ako nagkaka-interes sa yaman nila tulad ng bintang ng ama nito. Hindi ko man lang hinahabol ang kayamanan nila dahil kasama ko siya. Okay na't pinakasapat na para sa akin yun. Hugo treats me like his most precious gem. Ramdam ko yon kahit ni isang salita ng pagmamahal ay wala pa ako naririnig sa kanya. Okay lang. Basta, bawing-bawi naman sa gawa and that's what everyone might always prepare for their loved ones. The actions speak louder than words move. I also prepare that move kesa puro words lang, ngunit walang gawa. Ready to face our reality in the city? Sabi ni Hugo habang nagbiyahe kami pa uwi. Nakaharap at nakatingin ako dito. Pero yung tingin ko'y nasa malayo. Ito ay dahil naalala ko pa rin ang aming pinakamasayang sandali sa isang liblib na lugar. Maldives. Adeline, tumingin ako sa mga mata nito at bahagyang tumango. Yes, of course, sagot ko dito. Pero ang totoong gusto kong sabihin na hilingin dito ay doon na lang kami sa Maldives at huwag nang bumalik dito. How about you? Balik na tanong ko sa kanya. Pinaharurot muna niyang kotse at pinatakbo yun ng umusad na ang trapiko sa lansangan. To be honest, ayoko pa sana umuwi tayo ngayon. Pero kailangan ako ng mga negosyong naiwan ko dito. Napangiti ako ng bahagya dahil pareho lang pala kami ng nararamdaman. Pero promise, babalik ulit tayo sa Maldives kung may sapat akong oras para makasama ka. Talaga? Na-excite kong tanong dito. Tumango ito't kumiti ng bahagya. Yes, promise. Oh, thank you. Agad akong lumapit dito at tinalikan ito sa pisngi. And thanks for making me so happy. Hugo, sobrang na-appreciate kong mga sorpresa mo sa akin. Pati ng pagbabago ng pakikitungo mo sa akin. Ngumiti at niyakap ako sa isa niyang braso. It's my pleasure to make you happy, Adeline. And you're always welcome. Tapos sinalikan niya ako sa ulo ko ng isang beses. Nang gabing pagkarating namin sa bahay niya ay nagpasya si Hugo na sa kwarto na niya ako laging maglalagi at matutulog. Hindi naman ako nagprotesta dahil sa gusto ko naman ang plano nito. Kinukonsumo ako ng kaligayahan at labis na damdamin lalo na kapag naubos kong higit sa kanyang oras. Maayos ang lahat sa aming 2. Pati ng relasyon meron kami sa office niya. Siguro magaling lang talaga kaming 2 magtago dahil hanggang ngayon hindi pa rin kami nabibisto ng mga empleyado nito. But except for Rosenda, alam ko may kutob na siya dahil ako pala ang kauna-unahang empleyadong babae ng Dalsor Industrial Building ang nakakalabas-masok ng paulit-ulit sa office ni Hugo sa pinaka-top floor. Pero kahit nagtataka man ito'y wala pa rin akong pakialam as long as wala siyang nakitang pruweba sa aming 2 ng boss niya. But I still doubt it dahil ang laging tanong ko sa utak ko ay hanggang saan at hanggang kailan kami magtatagal sa ganitong masasayang pagsasama namin. Daan ba ito sa aming masayang pagtatapos bilang isang masayang mag-asawa? O ito ay pansamantalang kaligayahan lamang? But oh dear God, ako'y umaasa at nagmamakaawa sana wala na magbabago pa. Sana kami lang talaga. I got home early. Yun ang daily routine ko for almost a week. Pinagluluto ko to lagi para sa pag-uwi niya ay ihahain ko na lang ang hapunan naming 2.
Idadrive ko na sana ang kotse ko nang bumukas ang main at malaking gate. Pero may humarang na sasakyan sa akin at pinigilan ako para makapasok sa garahe. Nangunot ang noo ko nang may bumaba ng kotse. At biglang napaawang ang bibig ko nang makita kong isang hindi ko inaasahang panauhin na bubulagta doon sa harap mismo ng bahay ni Hugo. Umalis ako sa kotse ko kahit na ayaw kong kausapin yung taong yon o kahit harapin. Anong ginagawa mo dito? Biglang naitanong ko dito. Pagkababa ko ng aking sasakyan, nagsisimula siya sa kanyang galit na mukha. Anong ginagawa ko dito? Simple lang, pagbabalaan ka. Alam ko kung ano talaga nangyayari sa pagitan mo't ng fiancé ko. Slut? Napaawang ang labi ko sa tinura nito. Tsk, dito ka lang pala niya binabahay. Humarap ito na nakapamewang sa tapat ng simple, ngunit marangyang bahay. At dito kanya pilit tinatago sa lahat at lalo na sa akin, ha? What a shameful idea. Humarap muli ito sa akin na nakataas ang kilay. Boba ka pa rin hanggang ngayon, no? Dahil nagpapagamit ka pa rin sa lalaking malapit ng ikasal. Biglang umuro ang dila ko sa huling sinabi nito. Nasabi na ba ni Hugo sa'yo kung kailan ang kasal namin? Kumunot ang noo ko. I bet no, right? Tss. Okay, hindi ko rin sasabihin sa'yo. At para makapag-farewell ka na rin sa magiging asawa ko. Walang kasal na magaganap. I finally break my silence. Oo, at sino nagsabi sa'yo na pekeng balitang yun? Malandi ka? Siya ba? Hugo never opens that issue. Wala kang maalala kasi wala. Oh, come on. Ikaw talagang pipigil sa kasal namin, ha? You must be kidding me, slut. He loved me. We love each other. Kaya huwag kang pakakasiguro na matutuloy ang kasal mo sa kanya. Dahil pipiliin ako ni Hugo kaysa sa'yo. Pipiliin niya ako, naririnig mo ko? Sabi ko dito nang makabawi sa pang-uuyam nito. Really? Let us know kung totoo yung sinasabi niya sa'yo. Kasi ako sinabihan at tinalayan din niya ng kanyang buong pagmamahal. Hindi lang sa akin, pati dito. Napalunok ako ng haplusin itong kanyang sinapupunan. Sa magiging anak namin, do you think he prefer you over this child? Oh, you must be dreaming, slut. Her words are like a bomb. Para kung biglang nabingi sa siniwalat nito ngayon sa aking harapan. Napapakurap ako't napapalunok ng mariin. Buntis ka? Tanging namutawi sa aking labi. No, nagsisinungaling ka lang. I am carrying the heir, our first unborn child. Kaya nga pumunta kami ng Australia para ayusin na namin ang lahat tungkol sa ingranding kasal namin. Nakangisi nitong sinabi. Kaya kung ako sa'yo, so huwag kang ilusyonadang babae. Hindi porket binabahay ka na, importante at mahal ka na kaagad niya. Oh, you really had this poor mind. Hugo Dalsor is only made for me. For us, not for you. Ginagawa ka lang niyang para usan sa ngayon. Kaya gumising ka, Linta. Gumising ka sa walang kwenta mong ilusyon. Sinasabi ko to sa'yo because I am just concerned for you. Nagpapakatanga ka kasi sa taong itatali na sa iba. I'm here not to beg na tigilan mo na yung kahibangan mo sa kanya. I'm also not here to beg na pakawalan mo na siya. Pero dito sa munting angel namin, I will never beg to you, witch. It's because no one could stop our upcoming wedding. At hindi ikaw ang hahadlang sa kasal namin. Hindi ikaw at yung makati mong katawan. Hindi totoo yan. You are a liar. Hugo will choose me. Papatunayan ko sa'yo yan. Ha? Ngayon palang naawa na ako sa'yo. Nagpapaniwala ka masyado sa ama na anak ko? Ginagawa niya lang ito para sa paghihiganti. Naririnig mo ba ako? Gusto niya magiganti dahil sa pang-iiwan mo sa kanya noon. Ang tanga mo lang talaga dahil paniwalang paniwala ka naman sa lahat ng sinasabi niya. Oh, you're so poor, Leech. Magdiwang ka ngayon, but it won't last. Kasi papatunayan ko rin dyan na makapal mong mukha sa amin ng anak kong si Hugo. Namumulat nagtatangis ang aking bagang na tinitigan ko to. Do you think maniniwala ako sa'yo? I grinned sarcastically at her kahit na nagsisimula na akong maapektuhan sa revelasyon niya. Sinasabi mo lang yung mga salitang yan dahil hindi mo matanggap sa sarili mo na hanggang ngayon nasa akin pa rin ang kanyang pagmamahal. I know him well. He doesn't want to hurt me. Hindi niya ako kayang saktan. Ah, you must be kidding me. Hindi kita paniniwala ang buntis ka. So if I were you, get lost. Gumawa ka ng paraan na sa tingin mo posible para ikaw ang piliin ni Hugo. Dahil ngayon pa lang, siguradong puso ko na akong pipiliin niya kaysa sa'yo. He can't afford to lose me, witch. Do you also hear me? Mahal niya ako.
At ayaw niya mawala ako sa buhay niya ngayon. Nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Tingnan natin, basta invited ka sa kasal namin. Pumunta ka ha, para mawala yung super to the highest level na confidence mo sa sarili mo. You should witness our wedding at para hindi ka na umasang maging kayo pa. Tapos tumawa siya ng malakas habang binubuksan ng sasakyan niya. Bye for now, the ilusyonadang kabet. Her words really hit me big time. She even calls me mistress. Ano, kasal na ba sila para kawit ang itawag niya sa akin? Nakatulala at lagi ko na lang naaalala ang mga pinagsasabi ni Jumeirah kanina sa paghaharap namin. Kaya hindi ko maiwasan tumahimik na lang bigla at tumanaw sa malayo. I know he's aware at may silence dahil nakailang tanong din ito sa akin kung okay lang ba ako. Sinasagot ko naman ito ng tangot simpleng ngiti sa aking mga labi. Imposibleng lahat ng sinasabi ni Jumeirah. Pero kung totoong buntis to, uuwian ba ako araw-araw ni Hugo dito sa bahay para lang makapiling namin ang isa't isa sa buong magdamag? She must be fooling around. Pag sinungalingan na niya lahat, wag lang ako. Because I will never buy her joke ever. Why so silent, sweetheart? Napapikit ako't napapasingap sa marahang halik na naglalanda sa aking batok at balikat. Tapos ka na palang mag-shower. Wait, kukunan mo na kita ng damit mo para makapagpahinga ka na. Tatayo na sana ako mula sa pagkakaupo ko sa gilid ng kama nang hapitin niyang bewang ko't yakapin ako ng mahigpit. Do you think I need those clothes to wear now? Naglalakbay pa rin ang labi nito sa batok at leg ko. Napapalunok ako't napapakagat ng aking labi sa panunukso ng dila at labi nito. Hugo? What is it, sweetheart? Tanong nito sa mahinang tinig habang kami nito'y unti-unti na naglalakbay sa aking dibdib. You said you're tired. Magpahinga ka na. Halos paungol ko na utos dito. Tumaas ang labi nito sa akin tenga. Gabi-gabi ata ako hindi mapapagod sa'yo. Please, can we make love tonight, sweetheart? Napasingap ako nang inikot niya ako at pinaupo parap sa kanyang kandungan na tanging tuwalya lang nakatakip sa kanyang bewang. Napakagat labi ako nang hubarin na niya ang nightgown ko at inumpisahan na niyang halikan ang leg ko pababa sa mga dibdib ko. I miss this so much. Napaungol ako nang sakupin ng bibig nitong kabilang dibdib ko, habang ang kabila naman ay minamasahe ng mainit na palad nito. Hugo, can I take you tonight? Tapos na dibang menstruation mo, right? Napapalunok pa rin ako habang tumatango. 3 araw rin kasi itong nagtitiis, but now I'm done with my monthly period. Pagbabawalan ko pa rin ba ang pagkasabik niya sa akin? Of course you can. Inalis kong kamay nito sa dibdib ko, tinulak siya pahiga sa kama. But let me do it first before you take me. I grin. Ngumisi itong mapangakit sa akin. Sure, go on sweetie. Free to pleasure me tonight. Nagumpisa nga agad ako. Hinahalikan ko siya habang nasa ibaba pa rin ako ng katawan niya. Ramdam kong paglalakbay ng kamay nito sa aking likod habang nag-uumpisa na akong paglandasin ng labi ko sa kanyang leeg. Adeline, he guides my hips. Ramdam ko mas pagkabuhay ng pagkalalaki nito na natatabunan ng puting towel. Masuyo ko rin yung hinaplos at pinisil dahilan ng pag-ungol niya. Tumingala ako dito habang inumpisahan na ng kamay kong buhulin ang towel nito nakapulupot sa kanyang bewang. Sweetheart, paligayahin mo ko. Malamyos na wika ni Hugo. Napangiti ako't sinunod ang gusto niya. Pinalasap ko ditong lahat ng kaya kong gawin para lang mapaligaya ko ito ng buong buo sa magdamag. I'm willing to do it for him. Ganun talaga siguro kung sobrang mahal mo isang tao. Hindi na ako nabigla na siya naman ang nag-umpisang paligayahin ako. Hindi siya tumigil hanggat hindi ko nararating ang pangalawang orgasm ko. When I can't take it anymore, hinila ko na ito. I also beg him to do it hard as he can. Tight, I like it so much, sweetheart. Oh, Hugo. Hindi ko na mapigilan na malakas na ungol ko kasabay ng marahas na galaw nito sa aking ibabaw. I love you. I can't stop bursting those words. I love you. I repeat again. Ramdam kong biglang pagtigil ang galaw nito sa pagitan ng mga hita ko. Inaplos kong pisngi niya at matamang tinitigan ang mga mata niya. I love you, Hugo. Hindi siya sumagot, pero masuyot may diin niyang nilapit ang mga labi nito sa noo ko. Niyakapan niya ako ng mahigpit at patuloy na tinutusok ang kanyang katigasan sa aking kaibuturan. Napakagat na lang ako't napapikit ng mariin para pigilan ang luhang gustong kumuwala sa aking mga mata. Disappointed talaga ako. Pero nagawa ko pa rin siyang yakapin at dinama ang buo niyang katawan. God, hindi ko kayang kumpirmahin sa kanya ngayong gabi ang lahat. Natatakot ako may magbabago. Oh God,
How I love this man. Hindi ko talaga kayang mawala siya ngayon. Hindi ko kaya. Sobrang in love ako sa kanya. Mahal ko siya. Gusto ko siya. Gusto ko siyang laging kasama. Mahal na mahal ko siya. Nag-overthink ako nitong nakaraang 2 araw. Ang aking isip ay ganap na stress sa issue. Hindi ko pa nawa-one-on-one si Hugo for what Jumaira have told me. Inihanda ko pa kasi sarili ko kung sakali mang totoo. 2 araw ko rin pinag-iisipang buti kung kailan ko sasabihin at kung saan ako magsisimula. Ay tika deep sight. Sa tingin ko ito ng pinakamagandang oras para pag-usapan ito. Tinitigan ko ito ng mariin habang sagana itong kumakain sa aking harapan ng late breakfast namin. Sweetheart, I think I have to buy some equipment for my daily workout. Tumataba na ata ako. You really cook well and I love your cooking skills, sabi nito habang sumusubo at lumingon pa sa akin. Napakatahimik but seryoso mo na naman akong sinusulyapan. May problema? Nakakunot noon itong tanong. You don't have to go and work out every day. Once a week okay na yon because for me, you're still physically fit and you still have your masculine sexy body. Sagot ko dito para mailihis ang pagtatanong ito kung bakit ako seryoso. He smirks. Really? Tumango ako. Paano mo nasabi? Yan ang naobserbahan ko at syempre, perpekto katulad ng mga lalaki modelo sa mga men's magazine. Sagot ko dito. He grimaced immediately at nawalang ngisi sa labi nito. Do you have men's magazine? Where is it? Ha? Naguguluhan ako sa pagbabago ng anyo nito. Give it to me and I'll burn it. What? Nagtataka pa rin ako dito. You don't need that thing. Itapon mo, susunugin ko. He adds seriously. But I don't have at least one of it. Si Lunang may ganun. Pinapahiram niya lang sa akin. Mas kumunot ang noon nito. Good, but don't borrow those things again. Maraming malalaswang photos doon. Napangisi ako biglat na pataas kilay. And so, you think it's new to my eyes? Shit woman. But your eyes are only made for me, for my body. Mas lalo ako napangiti sa pinagsasabi nito. Mas okay rin namang nakita kong sa iba. Mahinang bulong ko. What is it? Wala, sabi ko oo, hindi na ako bubuklat ng mga men's magazines. Nandyan naman ang sayo, alive and kicking. Good. Sabi nito na nakangiti na rin ang tuluyan. Ang mga salitang iyon at ang ngiting iyon ay talagang makakatulong sa akin para umasa pa rin sa kanyang kilos at galaw. Nagiging panatag din ako sa tuwing nagpapakita siya ng motibo na mahal niya ako at mahalaga ako sa kanya. But I still rely on that. May panahon at pagkakataon pa rin kailangan ko siyang kumprontahin. Kasi kailangan. Pagkatapos namin kumain ay naghugas agad ako ng mga pinagkainan namin while he goes back to our room. Nagmamadali ako sa aking pagliligpit para sundan agad ito. It is now or never, Adeline. You have to do it. You have to face the truth now. Kung totoo man o hindi, you still need to know it. Face the reality. Baka umasa ka sa walat na nakokontento sa mga kasinungalingang pagsasamang ito. And lastly, you need to know his feelings for you. Kahit masakit, kailangan mo pa rin marinig ang katotohanan. Baka pala yun ang susi para lumaya at sumaya ka. Nagpakawala ko ng malalim na buntong hininga. Saka pinihit ko ng pabukas ang pinto ng silid namin. Pero nagtataka ko kung bakit nakabihis to. Sabado at wala namang pasok. Aalis ka? Napaharap ito sa akin habang inaayos ang pagbubuhol ng necktie nito. Yes, sandali lang ako. Uuwi agad ako. Pero may tatanong sana ako sa iyo at sasabihin din. Sabi ko ditong inayos pang aking tinig. Tinitigan niya ako ng tuluyan na niyang ayusin ang korbata niya. Seryoso at tagos ito kung makatitig. Ako rin may sasabihin sa iyo. Napalunok ako, but I'll tell it when I come back later. Ngumiti na ito ng bahagi at lumapit sa akin. Pwedeng huwag ka na lang umalis. Dito ka na lang. Usap muna tayo. Please? Pinisil itong ilong ko at hinalikan ako sa noo. Gusto ko manatili at gugulin ang oras ko dito kasama ka, sweetheart. Pero kailangan ko na umalis ngayon. May asikasuhin lang ako. Promise, babalik ako kagad. Kailangan ko lang ayusin ang lahat at kailangan ko lang makasigurado. Nagtaka ko na tumigil ito sa pagsasalita. It's like tumigil din ang puso ko sa pagtibok. Ano yun? Kinakabahan kong tanong dito. Nothing. Saka tungumiti. I feel a relief. Sama na lang ako sa iyo, please. Umiling ito na nagpadismaya sa akin. Even I want to bring you with me, pero hindi pwede. Inangat na kami nitong pangako. I'll be back, Adeline. Mamaya na tayo mag-usap pag-uwi ko. Bakit hindi pwede? Kinabahan ulit ako. Para bang kakapusin ako ng hangin sa dibdib dahil sa mga hinala ko. It's an important matter to be settled.
May pag-uusapan lang kami ni Dad about sa company. Hearing that is about his dad, mas lalo kong kinakabahan na hindi ko mawari sa mga oras na yon. Okay, he then plants kisses to my lips. Iniyakap ko naman na magkabilang braso ko sa batok nito. Then I feel good deepening it. Kaya humalik din ako nang naayos sa galaw nito. Mag-iingat ka, bulong ko nang bitawan yung labi ko. Mataman niya akong tinitigan, nangingislap ang mga mata nito. I will, thanks. Bumitaw na ito sa akin at naglakad patungong pinto ng silid namin. Tumakbok at niyakap ko siya sa likod ng lalabas na siya ng kwarto namin. Umuwi ka kagad ha? I'll be missing you, sweetheart. Naramdaman kong paghawak niya sa braso ko. Of course, I will, as early as I can. And I'll bring you our favorite snacks, like that. Sabi nito sa humarap sa akin, tumawag ako ng marahan dito. Yes, please. Gumiti at tinagkang muli ang noo ko ng matagal. Saka tuluyan na itong umalis ng bahay. I'm patiently waiting for him. Para hindi ako mabagot sa paghihintay sa kanya, nagluto na lang ako ng panghapunan namin. Nang wala pa rin bakas ang pag-uwi nito, naglinis na lang ako ng buong bahay kahit malinis naman ang loob dahil may tagalinis talaga siya dito tuwing Lunes at Biyernes ng umaga. Ang huli kong niligpit ay mga damitan nito. Siguro naman pwede ako makialam, tutupiin ko lang naman ang mga damit niya. Inuna kong ayusin ang mga wala sa ayos na ibang slacks nito at pants. Then his shirts, tinupi ko lahat ng mga iyon nang maayos, pati ng mga socks, handkerchief at boxer brief niya. Inayos ko rin ang kanya mga korbata, bows at sinturon. At nang matapos, sinunod ko ng ibang cabinet, polo at coat section. Inayos ko lahat ang pagkakahanger nun. I also segregate it according to the color. At ganun din ang ginawa ko sa mga coat nitong nakahanger. Isasara ko na sana yun nang biglang may nahulog na naka-gold sealed black envelope galing sa pinakadulo na mga nakahanger na coat. Nahulog yun sa paanan ko mismo. Isinara ko na muna ang cabinet at saka ko yung pinulot sa lapag. Shit no, oh God no. Nanginigat ng lamig ang buong kalamnan ko na makita ko at mabasa ang pinakaharapan ng envelope. It can't be. It can't be. Hindi totoo ito. Nagulat at napasinga pa ako nang may nagpatunog ng doorbell sa labas ng gate. Sa gulat ko'y naihulog kong hawak-hawak kong envelope. Parang hangin ako naglakad palabas para silipin na nakailang ulit na nagdo-doorbell. Pinilit ko maglakad ng maayos kahit ramdam kong panginginig ng aking tuhod at binti sa aking natuklasan. Sumilip muna ako sa maliit na butas ng maliit na gate bago ko binuksan yun. Then there I see a man standing. Likod lang nitong nakikita ko. Bubuksan ko na sana yun na maalala kong laging bili ni Hugo sa akin na magbasta-bastang magbubukas ng gate kaya bigla ko nagdalawang isip na buksan yun. Pero napanunok ako na pinindot ko ulit ng taong bell kaya nagpasya na lang ako na pagbuksan yun kahit pa nagdadalawang isip ako. But before that, napalingon ako sa buong bakuran. Wala naman palang dapat ipag-alala dahil may dalawang digital CCTV sa labas ng bahay. Meron din sa labas ng poste ng Meralco. Tinype ko muna ang gate code para mag-automatic unlock yun. Saka unti-unti kong hinila pabukas ang gate. Agad ako ng lamig sa kinatatayuan ko. Nanigas ang katawan ko. Tumitibok ang puso ko. Kumikislap ang mga mata ko. Pinagpapawisan ng mga kamay at pakot saglit na hindi gumagana ang isip ko na makita kong lalaki nakatayo sa tabi ng mini-gate namin. Ano kayo nilalaman ng envelope dahilan para kabahan? Si Adeline. At sinong lalaking napagbuksan ng gate ni Adeline? Sino kayang pipiliin ni Hugo kay Adeline at Jumaira? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.